Let's get the latest on Tropical Depression Krising. We have Pag-asa weather forecaster Glyza Escolar now on the line. Good morning to you, Glyza. Good morning, Gretchen. And for the latest, in addition to what you have said earlier, the Tropical Depression Krising is expected to make landfall or move closely over the extreme northern Luzon by Saturday. And as of now, the weather over Bicol Region, Eastern Visayas, Isabela, Aurora, Quezon, Dinagat Islands, and Surigao del Norte is due to Tropical Depression Krising. Western Visayas, Negros Island Region, Palawan, and Occidental Mindoro will have occasional rains due to the southwest monsoon steered by the Tropical Depression Krising. Metro Manila, the rest of Central Luzon, rest of Calabarzon, rest of Mimaropa, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, rest of Caraga, La Union, and Pangasinan will have cloudy skies with scattered rains and thunderstorms due to habagat or southwest monsoon also. The rest of the country will have partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorm. As of now, signal number 1 or wind signal number 1 is in effect over Cagayan, including Babuyan Islands, Isabela, the northern portion of Aurora, Quirino, Kalinga, the eastern portion of Mountain Province, the eastern portion of Ifugao, the northeastern portion of Nueva Vizcaya, and Apayao. And that is the latest on the weather. This is Glyza Escolar reporting. Glyza, when it comes to rainfall, gaano karaming ulan ang dala po nitong severe or rather tropical depression, Krising? Ina-expect po natin na magbibigay po ito ng 50 to 100 millimeter na ulan, enough para magkaroon po ng mga pagbaha dun po sa areas affected po ng trough ng Bagyong Krising. And eventually, pag ito po ay dumaan o mag-move, malapit po dito sa my northern Luzon area, expect po natin na yung Apayao, Cagayan at ito pong bahagi po ng Ilocos Norte, maging ang apektado po ng southwest monsoon, pwede pong mas mataas na sa 100 to 200 millimeter na ulan ang ibubuhos po ng Bagyong Krising, pati po ang habagat na mapag-iibayo nito sa mga susunod na araw. So medyo marami-rami pong pagbaha ang inaasahan po natin in the next days, likely po by Friday and Saturday. Sabi niyo po no na this will be might exit by Saturday. But there's also a possibility that this may reach severe tropical storm status. Kailan po yun? Kung sakasakali, gaano kabilis po ang pagtakbo nitong tropical depression? Ina-expect po natin na maging severe tropical storm po ito by Saturday at hindi rin po natin inaalis na ito po ay maging typhoon category habang ito po ay papalabas ng Philippine Area of Responsibility. And ano po yung area na yun na dapat maghanda para sa matinding pagbaha? Ina-expect po natin na itong buong Luzon area, pati na po ang Western Visayas and then Eastern Visayas area, expect po natin for the coming days ay magkakaroon po ng mga significant rainfall, enough po para magkaroon po ng mga pagbaha at pagguho ng lupa sa mga vulnerable areas. So paghandaan po ng buong Luzon, Western Visayas and Eastern Visayas po ang pagdating po o paglapit po ng Bagyong Krising, pati po ang pagpapaibayo po nito ng habagat. Saan po ang landfall na inaasahan po natin sa takbo niya ngayon? Ina-expect po natin for the current track ay dito po sa mainland Cagayan, pero pwede po yung mag-deviate towards Babuyan Islands. Pagdating naman po sa lakas ng hangin, how strong are the winds? Yung malapit po sa sentro ng bagyo or nasa wind signal, in-expect po kasi natin na mag-re-raise po tayo ng either wind signal number 3 or number 4. Ito po ang pinakamataas na wind signal. In-expect po natin yan na magkakaroon po ng yung mga poste po ng kuryente, pati po poste po ng ilang mga puno ay pwede pong matumba, that kind of intensity po. And then expect po natin na yung mga bubong ng mga bahay na hindi po stable ay maaari pong liparin, pero dangerous na po din yung paglabas ng mga tao with this wind signal number 3. Okay, yung severe tropical storm status that you expect it to reach by Saturday, over what area do you expect this severe tropical storm to be? Yes.
ina-expect natin, Ms. Gretchen, na ito ay i-release natin dito sa Batanes, dito sa may area ng Cagayan, Apayao, Abra, Ilocos Norte, Ilocos Sur, and then dito po sa Isabela area. So, yung mga lugar na po yan, expected po natin na magkakaroon ng wind signal number 3 once na dito po sa extreme northern Luzon dumaan po ang bagyong Chrissy. Kaya ho pala ang prediction po ninyo ay palabas na rin ng Sabado. Yes po. Palabas Oo. po na Sabado, pero ina-expect po natin as early as Friday evening ay mararamdaman na po ng Northern Luzon yung wind signal number 3 intensity ng hangin. And then for Central Luzon and Southern Luzon area, makakaranas din po sila ng wind signal number 2 and number 1 intensity. So magiging maulan po mula ngayon, mamayang gabi hanggang Saturday. Pag Sunday, okay na. So, dito po sa Metro Manila, start po ng Friday and Saturday, pero tuloy-tuloy po yan hanggang Linggo. Magtutone down lang po yung okay. mga pagulan by early next week, that is by Monday or Tuesday po. Because of the southwest monsoon also na Yes. hinahatak nitong Chrissy. Okay. Ano po ang mensahe po ninyo para sa publiko bilang paghahanda? Para po sa ating mga kababayan na maapekto po ng bagyong Chrissy, pati po ang mapag-iibayo natin nitong habagat, ay makinig lamang po sa mga anunsyo po ng Pag-asa at yung katawang po natin ng media. At ito naman pong mga ating mga local government ay kung meron po silang abiso ay makinig po sa mga abiso po na ipapalabas po nila. Kung sakali pong may evacuation order po ay sumunod lamang po para naman po ito sa kaligtasan po ng nating lahat. Kayo rin po ay aming katuwang sa pag-inform sa publiko tungkol sa mga dapat na paghandaan nilang kailangan gawin. Maraming salamat, Pag-asa weather forecaster Glyza Escolar sa pagpapaliwanag and for breaking that down for us.